Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Lucas. Isa sa mga tagapakinig mo, kasalukuyang narito ngayon sa Saudi Arabia. Ang aking kwento, Tito Makoy, simpleng-simple lang ngunit gusto kong ibahagi ito. Baka sakaling mapili nyo po at basahin dito sa iyong channel. Ganito nag-umpisa ang aking kwento ng pag-ibig. Umaga, araw ng Lunes, pangalawang araw ng trabaho dito sa Middle East. Alam mo, Tito Makoy, ang first day of work kasi rito ay araw ng Linggo. Noong umagang iyon, umiikot sa lamisa namin sa loob ng opisina ang aming department head. Meron siyang ipinapakilalang bagong kawani ng aming department. Siya ang bagong category manager. Isa sa mga managers dito sa department namin. Siyempre, Tito Makoy, kitang-kita kong nagpaplastikan, nakikipagplastikan ang mga kaopisina ko. Kaya nakiplastikan na rin ako. Alam mo po kasi dito sa opisina namin, bagamat komportable ako dito sa aking mga katrabaho, ngunit ang paplastik ng karamihan, Tito Makoy. Nakikipagbeso-beso sa bawat isa, pagkatapos nagsisiraan pag nakatalikod. Kaya sinasabi kong nagpaplastikan lahat. Ang bagong kawani na ipinapakilala ng aming department head, siya si Marwan, isang Palestino. Magandang lalaki, maskulado, tila yata, Tito Makoy, magdamagan ito sa fitness gym. Ito kagad ang napansin ko sa kanya. Tapos nung kumamay siya sa akin, ang lakas ng hawak ng kanyang kamay, Tito Makoy, ramdam na ramdam ko talaga. Ang swerte pa naman kasi napwesto siya sa harapan ko, magkatapat kami ng lamesa. Alam niyo po, ang pagkakaayos kasi dito sa aming opisina, working station style. Yung mahabang lamesa lang yan, merong center division na naghahati sa magkabilaang sides. At bawat working station, tigta-tatlo ang magkabilaan, kaya 6 lahat ang nakapwesto rito. Yung bakante talaga sa harapan ko, yun din ang dating upuan ng dating category manager na pinalitan ni Marwan. Kaya dito siya pinaupo ng aming department head. Noong sumunod na araw, Tito Makoy, bahagya at paunti-unti nag-uusap kaming dalawa ni Marwan. Kasi meron siyang mga tanong sa akin tungkol dito sa aming opisina at sa patakaran ng aming company. Lalo kong napansin, Tito Makoy, ang kanyang pagiging magandang lalaki. Ewan ko po ba kung bakit naku-conscious talaga ako, bagamat alam niyo po, gandang-ganda na ako sa katawan ko, sa mga muscles ko, toned na nagmamalaki na ako rito. Ngunit ngayong magkaharap kami ni Marwan, biglang nanliit ang katawan ko, Tito Makoy, at biglang lumiit ang mga muscles ko. Naramdaman ko kaagad napasok si Marwan sa panlasa ko, Tito Makoy. Alam nyo na po, open-minded ako at meron akong karanasan. Tuloy, Tito Makoy, hindi ko maiwasang tumingin sa kanya. Subalit para hindi naman halata ang mga pasulyap-sulyap ko sa kanya, hindi ko talaga ito itinatago. Lantaran kong ginagawa ito. Yung style, Tito Makoy, na nakatingin ako sa kanya, kunwari nag-iisip. Tapos magsusulat o kaya magta-type sa aking laptop. Sa bawat sulyap ko sa kanya, Tito Makoy, walang pagdududa, nai-inlove ako sa kanya. Ngunit, Tito Makoy, siyempre kinakailangang refined ng kaunti o kaya refined talaga, kasi nakakahiya naman kung kanyang mahahalata. Ngunit habang dumaraan ang mga araw, mula nang makasama namin siya dito sa aming tanggapan, meron din akong napupuna sa kanya, Tito Makoy. Meron siyang mga panakaw na tingin sa akin, sa mukha ko at sa aking katawan. Ngunit, Tito Makoy, kunwari, didma lang ito sa akin. Yan nga ang problema, Tito Makoy. Dahil sa pagkakaharap naming ito ni Marwan, natuto na rin akong magkunwari. Pangyayari yan, Tito Makoy. Nagiging mapagkunwari na tuloy ako dahil kay Marwan. At sa pagdaan pa ng mga araw, nagiging kampante na kami sa isa't isa. Bagamat kahit papaano, Tito Makoy,
Hindi ko inaalis ang boundary na namamagitan sa amin. Manager si Marwan at ako naman isang ordinary employee lang dito sa aming opisina. Paunti-unti nga talaga nagiging malapit kaming dalawa at nagbibiroan na. At sa unti-unting pagkakalapit naming dalawa, ang sitwasyon na ito Tito Makoy, alam niyo po, lalo akong nagpursiging mas pagandahin pa ang katawan ko. Lalo akong naging masigasig sa aking workout sa fitness gym. Ito'y para hindi gaanong halata, lalaking lalaki pa rin Tito Makoy, machong macho. Si Marwan ang magandang hugis ng kanyang mukha, nababagayan ito ng kanyang makapal na kilay at balbas, ngunit alaga niya rin sa trimming. Alam mo po Tito Makoy, kung makikita mo siya ng personal, maglalaway at maglalaway ka talaga sa pagiging magandang lalaki nito. Ang kanyang mga ngiti, pinapatingkad pa ito ng maganda, mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin. Isang araw may pinapagawa sa akin ng aming department head. Kinakailangang tapusin ko noong araw na iyon. Ang kanyang instruction sa akin Tito Makoy, ipadala ko kaagad sa kanyang email kasi kailangan niya sa kanyang presentation sa posibleng magiging customer namin. Ang customer na ito Tito Makoy, isang malaking chain of supermarkets. At dahil nga sa sobrang pagkakatutok ko sa trabaho, hindi ko napansin Tito Makoy, nag-alisa na pala ang mga kaopisina namin. Ang naiwan na lang sa opisina ay ako at si Marwan. Si Marwan kasi meron din siyang tinatapos na plano. At kahit pa pareho kami busy, pareho merong minamadali, hindi rin namin maiwasan ang paminsan-minsan nagkikwentuhan. Bagamat tutok na tutok kaming dalawa sa aming ginagawa na kinakailangang matapos. Nauna akong natapos kay Marwan, na ipadala ko na sa email at nag-reply na sa akin ang aming department head, okay na raw lahat. Kaya Tito Makoy, nag-pack up na ako ng mga gamit ko para umalis. Nagpaalam na nga ako kay Marwan na mauuna na akong umalis, ngunit habang nasa pintuan ako, a minute, did I not forget anything? Ito Tito Makoy, ang wika ko, sabay tingin sa aking lamesa. Bro, you are forgetting something. Yan ang wika sa akin ni Marwan. Wait, let me check. Yan muli ang wika ko Tito Makoy at muli akong tumingin sa aking lamesa. Ngunit nakikita ko wala naman. Lahat ng mga kinakailangan kong dalhin nasa loob na ng aking backpack. Bro, what I mean is that you are forgetting to kiss me. Yan Tito Makoy, ang wika ni Marwan na nagbibiro at tumatawa. Ngumiti rin ako Tito Makoy. Ngunit alam niyo po, sa narinig kong iyon talagang kinilig ako. Yung pakiramdam ko merong biglang mataas na boltahe ng kuryenteng dumaloy sa aking kalamnan. Sumisigaw rin ang aking diwa. Yes! 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 Merong posibilidad. Meron! Yan Tito Makoy, ang aking binibigkas sa aking isipan. Alam niyo po yung pakiramdam na tila merong musikang tumutugtog sa aking tainga. Alam niyo po noong nasa hallway na ako, naisuntok ko pa sa ere ang aking kamao. Tuwang-tuwa kasi ako Tito Makoy. Yes! Woo! Ganyan na ganyan Tito Makoy ang aking tahimik na pagsigaw sa hallway habang naglalakad papalabas ng building. Ngunit bagamat ganoon, nauna akong umalis sa kanya, nagkunwari akong baliwala lang ang berong iyon. Subalit Tito Makoy, talagang hindi ko maiwasan. Hanggang sa bahay na ako, lagi ko pa rin binabalikan ang mga sinabi ni Marwan, ang kanyang berong iyon sa akin. Kaya huminga ako ng malalim at tahimik na sumigaw, "Hoo! Pag-ibig, pag-ibig!" Yan Tito Makoy, ang mga binibigkas kong tahimik na labas lahat ang ngipin ko. Hindi ko maitatanggi Tito Makoy na mula noon,
naging malapit na kami sa isa't isa ni Marwan. Makalipas muli ang mahigit isang buwan, muli na namang naiwan kaming dalawa sa opisina dahil pareho kami merong kinakailangang tapusin noong araw na iyon. Kagaya noon Tito Makoy, muli na naman akong naunang natapos sa aking ginagawa. At noong nasa pintuan na muli ako, nagsalita ako, "Wait, did I not forget anything?" Ito ang wika ko. Kailangan ko kasi Tito Makoy masigurong wala akong naiwan kasi weekend noon. Lalong-lalo na ang wifi. "Bro, you are forgetting to kiss me." Yan Tito Makoy ang muling biro sa akin ni Marwan. Alam nyo po, bigyan lang po kita ng kaunting ideya Tito Makoy. Silang mga Middle Easterns, sentimental ang mga ito. Mas na-appreciate nila Tito Makoy ang nagbebeso-beso bilang pagpapahayag ng iyong simpatya o kaya pagpapahalaga sa kanila. Alam ko yan Tito Makoy at ngayon nga, pangalawang pagbibiro ito ni Marwan. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko lang siya. Niyakap ko lang Tito Makoy kasi hindi pwede ang beso-beso. Bagamat normal nga ito sa kanila, ngunit sa akin naaasiwa pa rin ako kasi maraming security camera dito sa loob ng aming opisina. Kung gagawin ko ang pagbebeso-beso naming dalawa, na kaming dalawa na lang ang nasa loob ng tanggapan, baka anong isipin Tito Makoy ng camera operator? Maging intriga ito sa aming dalawa, lalo na't kaming dalawa na lang ang narito sa loob ng opisina. Nakakahiya Tito Makoy, ayoko nang ganoong isipin ang ibang taong makakakita ng video. Kung nandoon pa lahat Tito Makoy ang mga kasamahan namin, pwede kong gawin ang pagbebeso-beso kasi nga normal ito sa kanila. Ngunit ngayong kaming dalawa na lang, tila iba ang dating nito, iba ang magiging kahulugan. Sa aking pagyakap sa kanya ng pamamaalam at pagbati ng happy weekend, yumakap din sa akin si Marwan. Subalit Tito Makoy, nahalata kong ang kanyang pagyakap sa akin ay mahigpit na mahigpit, yakap na yakap talaga sa akin si Marwan. Pagkatapos ng aming pagyayakapan Tito Makoy, nakiusap si Marwan na hintayin ko na lang siya. Kasi ilang sandali lang naman, matatapos na siya sa kanyang ginagawa. Sinabi niya rin na ihatid niya na raw ako sa bahay. Alam niyo kasi Tito Makoy, ako walang sariling sasakyan, kaya yung mga pagkakataong naiiwan ako sa opisina, naiiwan ako ng aking kaibigang merong sariling sasakyan, ang pag-uwi ko niyan, sumasakay na ako ng Uber. At dahil sa pakiusap na ni Marwan, hinintay ko na lang siya. At gaya nga ng kanyang pangako sa akin, idinaan niya talaga ako sa bahay na aking inuuwian. At pagdating namin sa building kung saan ako nakatira, niyaya ko na rin siyang pumasok sa aking flat Tito Makoy kasi nakakahiya naman kung hindi ko man lang siya yayayain para uminom ng kape, tsaay o kaya kahit ano. Pagpasok namin sa bahay, lalong naging masaya ang kwentuhan namin. Unang pagkakataon nito na magkikwentuhan kaming dalawa. At alam niyo Tito Makoy, akala ko itong si Marwan hindi kakagat sa aking iaabot sa kanyang inumin. Inabutan ko siya ng San Miguel Beer. Alam niyo kasi dito sa lugar namin merong nabibiling San Miguel Beer sa mga Pinoy supermarket. Ngunit ang beer dito Tito Makoy, non-alcoholic beverage. Gulat na gulat ako kasi uminom din itong si Marwan at kitang-kita ko parang gustong-gusto niya, nag-i-enjoy siya. Nung nakaubos na kami ng tig-dalawang beer in can, si Marwan mismo ang nagtanong sa akin kung meron pa daw. Napangiti ako Tito Makoy kasi gustong-gusto niya rin palang uminom. Kaya muli akong naglabas kasi meron din akong stock sa loob ng aking ref. At noong malalim na nga ang gabi, nakakaramdam na rin ako ng gutom. Umorder ako ng pagkain sa Hunger Station application. At habang naghihintay ako sa pag-deliver ng aking in-order na pagkain, patuloy kami ni Marwan na umiinom. Napapasarap ang kwentuhan, nakakarating na sa kung saan-saan
Hanggang sa napilitan na ako Tito Makoy na ilabas ko na ang aking nakastock na grape wine. Ang wine na ito Tito Makoy, homemade. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula nang gawin ko ito, kaya alam ko Tito Makoy, malakas na rin ang tama nito. Tumigil kaming bahagya sa aming pag-iinom noong dumating na ang aking in-order na pagkain sa hunger station. Kumain muna kami ng hapunan. Pagkatapos, itinuloy namin ang aming pag-iinuman at ang aming masayang kwentuhan. Sa aming pagpapatuloy Tito Makoy, talagang nagulat pa rin ako kasi nga pagkatapos namin kumain, si Marwan mismo ang nagayang ituloy raw namin ang aming kwentuhan at inuman. Marahil dahil nga weekend noon, walang pasok kinabukasan, kaya kampanteng-kampante kaming dalawa ni Marwan. At ang aming kwentuhan at inuman natigil lang noong pareho kami antok na. Inimbita ko na siya Tito Makoy na sa bahay na magpalipas ng gabi kasi kahit papaano merong tama ang ininom naming San Miguel beer at yung grape wine na inilabas ko. Kinagat ni Marwan Tito Makoy ang sabi ko sa kanyang dito na magpalipas ng gabi sa bahay. Ang kanyang ginawa, tumawag na lang ito sa bahay nila, nagpaalam na hindi siya uuwi at nagpaalam na narito sa bahay. Alam mo Tito Makoy, hindi ko talaga inaasahan na sa gabing iyon merong magaganap sa aming dalawa ni Marwan. Isang bagay na pribado, intimate na masyado para sa aming dalawa lang. Nagulat ako kasi merong naganap sa aming dalawa. Siya ang gumawa ng unang hakbang. Ako naman Tito Makoy, sabi ko na nga, trip ko rin siya at siya pa ang gumawa ng unang hakbang, kaya nakisabay ako. Naging matamis at masaya ang gabing iyon sa unang jamming namin ni Marwan. Nag-enjoy kaming dalawa pareho. Nakatulog ng mahimbing at nagising umaga na. Pagkagising namin noong umaga, saka nagpaalam sa akin si Marwan at umuwi na ito. Alam mo Tito Makoy, yung pangyayaring iyon na ang naging umpisa namin. Nagtuloy-tuloy na ito at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ngunit sa gitna ng aming lihim na relasyon, pansamantala akong nalungkot kasi makalipas ang mahigit 1 taon, biglang nag-resign sa company namin si Marwan. Lumipat ito ng ibang company. Nalungkot ako Tito Makoy kasi hindi na kami magkasama. Buong akala ko doon na kami magtatapos at ang aming samahan hanggang doon na lang. Ngunit Tito Makoy, mali ako sa aking inaakalang iyon. Kasi sa kabila ng lumipat na nga siya ng ibang company, walang nabago sa aming samahan at sa aming ginagawa. Palagi-lagi siyang pumupunta dito sa bahay tuwing katapusan ng linggo. Tuwing weekend Tito Makoy, magkasama kaming dalawa ni Marwan. At sa panahon ngang ito, mas naging kampante kami kasi hindi na kami magkasama sa iisang pinapasokang trabaho. Wala nang maaamoy at walang makakaamoy sa opisina namin at maging sa bagong kumpanyang pinagtatrabahoan na ngayon ni Marwan. Alam niyo na po Tito Makoy, meron nga tayong kasabihan na kung gagawa ka ng dumi, huwag na sa iyong bakuran, doon na sa malayong lugar. At sa pagkakahiwalay namin ng trabaho ni Marwan, ito ang dahilan kung bakit mas naging intense ang aming ugnayan. Hanggang sa isang araw, isinama ako ni Marwan sa kanilang bahay. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga kapatid at sa kanilang ina. Alam mo Tito Makoy, wala namang nakahalata sa amin kasi pareho naman kami lalaking lalaki. Pareho maskulado at lalaki ang kilos at pananalita. Alam niyo po itong si Marwan, napakabait niya. Ibang-iba siya sa mga Palestinong kilala ko at mga katrabaho ko. At sa mga Palestinong talagang nakikita ko. Ang yayabang nila Tito Makoy kahit kulang naman sa kaalaman. Ngunit si Marwan, hindi ganoon, kabaliktaran nila. Sa paglalim ng aming samahan Tito Makoy, tuluyan kong nakilala itong si Marwan. Ang kanilang pamilya pala lahat nandito sa Saudi Arabia, wala na silang ama.
At si Marwan na ngayon ang tumatayong breadwinner. Siya ang nagpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Panganay kasi siya sa magkakapatid at silang magkakapatid lahat lalaki. 3 silang magkakapatid, Tito Makoy. Kitang-kita ko rin, Tito Makoy, sa kanila na napakaganda ng upbringing ng kanilang ina. Kasi lahat sila mababait, lahat hindi mayabang. Yang mga katangian na yan, Tito Makoy, ay siyang nagiging dahilan kaya lalo akong umiibig kay Marwan. Si Marwan naman, ganoon sa akin at nakikita ko yan, ramdam na ramdam ko sa kanyang ginagawa. Ngayon, Tito Makoy, sa sunod na pagbabakasyon ko, nagkasundo na kaming dalawa na isasama ko siya dyan sa Pilipinas. Excited na si Marwan na makarating sa Pilipinas sa pinakaunang pagkakataon. Isasama ko, Tito Makoy, ang aking asawa. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sa kasalukuyan, masayang-masaya kami ngayon ni Marwan. Sana po piliin nyo kahit na napakasimpleng kwento lang. Ang iyong tagapakinig, Lucas. Maraming salamat, Lucas, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, wala naman akong pwedeng masabi dyan sa sitwasyon nyo at sa relasyon nyo ni Marwan. Sinabi mo nga, masayang masaya kayo, nagkakaintindihan at nagkakasundo kayo sa lahat ng bagay. Good luck na lang sa inyong relasyon at sana maging forever kayong dalawa. Good luck din sa pagbabakasyon mo sa Pilipinas na kasama mo si Marwan. Sa muli, maraming salamat. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, ang unang isa-shoutout ko ay si Ricky alias Top Gun 1968 ng Hawaii, USA. Siya ang una kong isa-shoutout ngayon kasi doon sa previous upload ko, yung recent upload ko, nagtatanong ako tungkol sa Aloha. Kung merong lugar sa Hawaii na Aloha rin ang lugar. Alam ko ang Aloha ay pagbati yan. Hi, hello, welcome. Yan ang kanilang pagbati, Aloha. Ngayon, ayon kay Top Gun 1968, ayon kay Ricky, ang Aloha State pala, yan ang pangalan o alias ng Hawaii. Kagaya dito sa atin, yung mga probinsya, mga lungsod, may kanya-kanyang alias din. Gaya ng Quezon City, ang City of Stars. At sa Visayas naman, Bacolod, City of Smile. Tama ba ako? Bacolod, City of Smile. Ganyan ang sitwasyon. Kaya ang Hawaii pala, ang tawag nito ay Aloha State. Maraming salamat, Ricky, sa pagbabahagi mo ng kaalaman. Alam mo, napakalaking bagay yan na nagkakaroon tayo ng sharing ng ating kaalaman. At shout out muli sa iyo dyan sa Hawaii, Ricky alias Top Gun 1968. Si CJ naman ng Chicago, Illinois, muling nagpapa-shout out. Shout out sa iyo, CJ, at maraming salamat. Ingat palagi dyan sa Tati. Si Jobencio Corioso nagpapa-shout out rin. Jobin, maraming salamat. Shout out sa iyo, Jobencio Corioso. At ang isa pa nating kapatid, si Victor Bueno. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Vic, taga Tabaco Albay ito. Kaya ang comment niya nga, Manoy, happy ako na kinakabahan while listening doon sa kwentong sinusundan nito, yung ang lihim na relasyon ng foreman namin ng foreman ni Papa. Ang sabi ni Victor, medyo dagdagan ko raw ang pag-i-emote habang nagnanarrate ng kwento. Alam mo, Vic, siguro lahat kayo nakakahalata na nag-mellow down ako sa pag-i-emote, lalong-lalo na pagdating sa intimate na eksena. Kasi yung pag-i-emote ko na yan sa intimate na eksena, yan ang naging dahilan ng YouTube kung bakit suspended pa hanggang ngayon ang monetization ng ating channel. Kasi ang sabi nila, sexually gratifying raw ang mga eksenang iyan. Kaya kung nahahalata nyo, talagang binawasan ko ang pag-i-emote pagdating sa intimate na eksena. Muli, Victor Bueno, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. At nagpapa-shoutout din ang ating kapatid sa Cambodia. Oh, meron pala tayong kasamahan sa Cambodia.
Lito Salcedo 3913. Maraming salamat sa iyo, Lito Salcedo ng Cambodia, at ingat palagi dyan. Si Teddy Arzula naman ng Damam at Alcobar, Saudi Arabia, muling nagpapa-shoutout para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Kaya shoutout sa inyong magkakasama dyan sa inyong tirahan at trabaho, Teddy Arzula. Salamat. Si Angel Pasyo naman ng Lawag City, Ilocos Norte. Shoutout sa iyo, Angel Pasyon. At kahit na hindi mo sinabing magpapa-shoutout ka, yung pagsabi mo lang ng hello, yan, gusto na kitang i-shoutout. Maraming salamat sa iyo, Angel Pasyon, at shoutout sa iyo at sa ating mga kababayan dyan sa Ilocos Norte. Si Rodney Kerubin muling nagpapa-shoutout at sana raw makahanap na siya ng forever. Sana nga, Rodney, makahanap ka rin ng forever. Lahat kayo na hinahanapan natin ng forever, lahat gusto naming makahanap kayo ng forever. At ang ating kapatid na si Faustino Fabro, aloha. Yan ang kanyang greetings from the state of Aloha, Hawaii. Greetings to all, Tito Marcos. Pa-shoutout po sa aking forever na si Edelon Nadoa. Shoutout sa iyo, Edelon Nadoa. Ang shoutout galing kay Faustino Fabro, ang iyong forever. Ayon kay Tino, sobrang busy pala silang dalawa ngayon sa trabaho. Ngunit ang kanilang ugnayan lalong nagiging malakas kahit na long distance relationship, kahit na LDR. Nakakatuwa at sana nga tuloy-tuloy ang pagiging matatag at matibay ng inyong samahan, ng inyong ugnayan ni Edelon Nadoa. Galing sa aming lahat dito sa ating channel, sa ating samahan, yan ang aming wish sa inyong dalawa. Kaya shout out muli sa iyo, Faustino Fabro at Edelon Nadoa. Ang isa pa nating kapatid, first time ito, si Ricky Renzo. Naghahanap raw siya ng friend with benefits. So sa mga gustong makipagkaibigan kay Ricky Renzo, i-message nyo na lang siya sa kanyang comment doon sa sinusundang upload nito, doon sa ang lihim namin ng foreman ni Papa. Ricky Renzo, maraming salamat din sa iyo at shout out sa iyo. Ingat palagi. Shout out din sa ating kasamahan na si Chor Baril at kinukumusta niya si Mang Boy Puhanes. Ayon kay Chor, o kaya Choy na lang kaya ang itawag ko sa iyo, Chor Baril. Ayon kay Choy, interesado siya bilang kaibigan at malay natin compatible pala kami. Kasi isa akong introvert. Yan ang kanyang sabi. Taga-Abra pala itong si Chor Baril. Shout out sa iyo, Chor Baril, muli, at kay Sir Boy Puhanes, kung nakikinig ka, si Choy interesadong makipagkaibigan. Salamat muli, Choy, sa pakikinig at sina-shout out ko rin si Mang Boy Puhanes. Gusto ko rin i-shout out ang ating kasamahan na si Ivan Lester P. Sescon 3981. Ito kasing si Ivan, ang comment niya kung pwede raw ibalik ko yung kwento ng magiting na pulis na si Sir Felix. Kasi tinanggal ko yon dahil nga sa comment ng YouTube. Ibabalik ko talaga yan. Yung mga video na aking tinanggal, i-repost ko ang karamihan. Merong i-re-upload. Ang re-uploading, ibig sabihin, muli akong magbabasa ng sulat. At yung reposting, i-edit ko lang, may ikakat lang akong portion. Ngunit yung kwento ni Felix, yung dating pulis, talagang ibabalik ko yan, i-re-upload ko o kaya i-repost ko dito sa ating channel. Sabi kasi ni Ivan Lester, hindi niya pa raw tapos na pakinggan ang kwentong iyon. Huwag kang mag-alala, Ivan, ibabalik ko talaga yon at maraming salamat sa pakikinig. Ang ating kasama naman na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan, shout out muli sa iyo, Tino, at maraming salamat sa pakikinig. Siyempre ang ating kapatid sa Dubai, si Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo, Adon Adon, at salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, ang isa shout out ko ngayon ay ang Team B.
Para sa mga nakikinig pa lang, ngayon pa lang nakapakinig dito sa ating kwentuhan, ang mga babanggitin ko pong pangalan, naghahanap ito ng forever. Forever na relationship, forever na kaibigan, forever na kaugnayan. Basta alam nyo na pag sinabing forever, yung talagang kasama habang buhay. Shout out kay Robert Mirafuente, Alfred TV 888, John M7V, John Inglaterra at syempre shout out din kay Alvin Santiago. Ganoon din si Rodney Kerubin, naghahanap ng forever, JP Chulipa at Filmer Borromeo. Yung mga binanggit ko pong pangalan mga kaibigan, naghahanap yan ng forever. Sa muli po, yung mga nais na magpa-shoutout, isulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung magsusulat kayo sa mga previous uploads na, napakalaki ng posibilidad na hindi ko yan mabasa kaagad. Kaya sa pinakahuling upload kayo, mag-comment. At sa mga nais namang magpadala ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan na sa tuloy-tuloy na suporta at tuloy-tuloy na sinasamahan nyo ako dito sa ating kwentuhan. Mabuhay po kayo, ingat palagi at sumain nyo sana ang biyaya galing sa itaas.